Ayan, maraming salamat. Kasi po muli po ay para po sa second service, ang ginagamit po natin ay ang Heidelberg Catechism. So from the word itself, na catechism, ibig sabihin turo. So dito po natin binabase kung ano po yung pag-aaralan natin sa oras na to. At ngayon ay nasa Lord's Day 20 tayo. So kung meron po kayong application ng Heidelberg Catechism or gusto nyo check-in sa online, napin nyo po Heidelberg Catechism, Lord's Day 20. Yun po yung pag-aaralan po natin sa oras na to. At para po sa teksto na atin pong babasahin, buksan nyo po ang inyong pong mga Biblia sa Ezekiel chapter 36 verse 27. Ezekiel chapter 36 verse 27. Isa lamang po ito sa mga iba pang verses natin pong titignan sa oras na to. So, Ezekiel 36 verse 27, ito po ang sinasabi, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin muli. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Naunawaan namin na kami po ay kulang sa pangunawa sa mga bagay na transcendental and even sa mga lagpas po sa mga pangunawang pangmundo or pang-tao. Kaya Panginoon, gabayan niyo po kami dahil marami po kaming bagay na nais pong maunawaan patungkol po sa inyo, hindi po para po makadagdag lamang sa kalakihan ng aming ulo, kundi para po sa pagtibok po ng aming po mga puso sa inyo. Nais po namin makilala ang siya po nagmahal po sa amin at kami din po ay nais po namin makilala ang minamahal po namin. Kaya Panginoon, sa oras na to, gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng karunungan na galing po sa banal na spirito at nawa Panginoon sa aming pong pag-aaral ay kung meron pong kailangan mabago po sa aming pong mga pangunawa, ay yun po ang maganap. Turuan niyo po kami magpakumbaba at talagang magpasakop po sa inyo. Ito po ang dalangin sa tamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. So gaya po ng binanggit ko po kanina, kakatapos lang ng eleksyon at alam naman natin no, na ang ginawa ng mga politician ay nagbahay-bahay, nakikipagkamay. No? Magaganda naman yung mga ginagawa nila, walang problema. Parte naman yan talaga ng kanilang campaign strategy. Pero yung sa may-ari ng gym na pinupuntahan namin, sabi niya, nanalo si yung isang politician, binigay niya yung pangalan, at sabi niya, kilala pa kaya tayo nun? Sabi ko, malamang hindi na. Kasi totoo naman, madalas parang kilala tayo ng mga politician kapag campaign period. Of course, hindi natin sila hinusgahan na nakikipagkaibigan lang kapag campaign period. Pero after campaign period at sila'y nanalo, ay magiging busy na sila doon sa kanilang posisyon at sila'y magtatrabaho na. Ganun pa man, ay yung ganung klaseng interaction na tanong nung may-ari ng gym ay isang tanong na kahit sino sa atin ay nagpapakita ng isang mas malalim na desire doon sa mga nakakasalamuha. Ang desire ng bawat isa sa atin ay yung maalala tayo nung taong minsan nating inadmire or sinuportahan. Lahat sa atin ay gusto yung ganon. Naalala kaya ako. At malamang, yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, siguro dumating din sa punto na nagkaroon sila ng mga ganong tanong nung sinasabi ni Kristo na siya ay aalis na. Pagkatapos ng 3 years na trabaho ng Panginoong Jesucristo, alam natin from previous catechism natin na si Kristo ay umangat doon sa langit at umupo sa kanang kamay ng ating Panginoon at yung mga disipulo na naiwan, maaring napapatanong sila nung nakita nila si Kristo na umangat. Si Kristo ba ay may pakialam pa rin ba sa atin? Malapit pa rin ba kaya siya sa atin? Sipin niyo yun, for 3 years, kalapit nila si Kristo. Kasama nila na umikot sa bayan ng Israel, gumawa ng mga magagandang bagay, and then after death, nag-resurrect, tas umangat sa langit, di na nila
kasama. Malapit pa rin ba ang Panginoong Jesucristo? May pakialam pa rin kaya siya sa atin? Pero alam niyo mga kapatid, unlike sa mga earthly leaders natin na after ng election at nanalo ay nakaka-move on na and of course magtatrabaho, ang ating Panginoong Diyos ay hindi siya nalalayo sa atin porket naipanalo na niya tayo. Hindi porket naligtas na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, ay wala na siyang pakialam. Ang nakikita pa nga natin, He even draws Himself closer. Mas lumalapit pa nga siya doon sa atin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinabi ni Kristo, di ba, doon sa kanyang mga disipulo, hindi ko kayo iiwan mga ulila. Ipapadala ko ang banal na Espiritu at siya'y magsasalita para sa akin. So yung katikisim na ating pinag-aaralan ngayon at ating titingnan mamaya ay umiikot sa person ng Holy Spirit. Dapat natin siyang kilalanin. Siya isang napakahalagang persona ng ating Panginoong Diyos. No? Siya yung tinatawag natin subsistence o yung walang direktang Tagalog ng subsistence. No? Pero ito yung ginamit sa confession and sa iba pang confession, subsistence. Ibig sabihin ng subsistence, kayang mag-exist independently. Hindi niya kailangan ang pamang bagay para siya ay mag-exist. Pero again, lilinawin natin, yung subsistence na pinapaliwanag dito ay pinapaliwanag lang na ang banal na spirito ay distinct. Kaya mas ginagamit natin yung term na person o yung persona para ipakita natin na sa isang Diyos, merong tatlong persona nag-i-exist. Yung subsistence, nagtutunog na para bang tatlo yung Diyos. Hindi po ganun yung paliwanag ng subsistence. Pero ang banal na spirito ay isang person ng triune God at kailangan natin siyang kilalanin. At alam niyo naman, yung katekism natin ngayon ay tinatalakay yung Apostles' Creed. So kung alam niyo yung Apostles' Creed, nandun na tayo sa aspeto ng pagpapaliwanag tungkol sa banal na spirito. At kung mapapansin nyo, even yung sa Nicene Creed, kung mapapansin nyo, napakalaking chunk ang binibigkas patungkol sa Panginoong Jesucristo. Nag-uumpisa sa God the Father, para siyang iilang mga articles, and then patungkol kay Jesus Christ, yung second person of the Trinity, napakalaki ng paliwanag. At yung sa banal na spirito, ang sinasabi nga, bakit isang linya lang? Para ba nga naging dating ay nababaliwala ang banal na spirito. Pero hindi po ganon ang purpose ng pagkakasulat ng credo. Sa Apostles' Creed and even sa Nicene Creed, ang unang pinapakita ng credo kung bakit mas malaki yung kay Kristo ay gustong ipaliwanag na si Kristo ang sentro ng Christian faith. Nung dumating si Kristo, doon niya pinaliwanag kung sino talaga ang Diyos. Bago yung dumating ang Panginoong Jesucristo, ang pangunawa ng mga Hudyo ay isa lang talaga yung Diyos. Kaya nung dinideklara ni Jesus na siya ay Diyos, ang pag-iisip nila, merong nagpapakilalang panibagong Diyos sa atin. Pero ang ginagawa ni Kristo, pinapaliwanag niya na ang Diyos ay isa, pero nag-i-exist sa tatlong persona. Si Kristo ang nagpaliwanag doon, at si Kristo din, kaya siya ang sentro ng ating Christian faith, dahil siya ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Inialay niya ang kanyang buhay para ang ating kaligtasan ay maging ganap. At pangalawa, kaya malaki ang chunk ng patungkol kay Jesucristo sa Apostles' Creed ay gustong linawin yung mga misunderstanding patungkol kay Kristo. Dito kasi lumalabas na sinasabi, si Kristo ay tao lamang. Si Kristo, yung bang paniniwala, si Kristo ay Diyos lamang. O kaya ang iba, sinasabi, si Kristo ay supernatural man lamang. O kaya si Kristo ay inampun lamang ng Panginoong Diyos. Kaya kung mababasa niyo yung Nicene Creed, meron niya sinasabi, Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag. Gustong patunayan ng mga kredo na si Kristo ay 100% tao at 100% tunay na Diyos. So kaya talaga yung malaki yung chunk
Pero hindi ibig sabihin nito na after nung malaking chunk na yun at binanggit ang banal na spirito sa isang linya, ay hindi na mahalaga ang banal na spirito. Kaya ang kasama siya sa katikisim. Mahalaga na maunawaan natin kung sino ang banal na spirito. At isa sa mga bagay na nakakaligtaang pansinin ng maraming mga Kristiyano sa Apostles' Creed ay yung mga susunod na linya after ng banal na spirito. Ang iniisip, ano rin yan, statements or articles pa rin ng paniniwala doon sa credo. Pero yung mga susunod na linyang yon, lahat ng yon ay nagpapakita ng trabaho ng banal na spirito. Babasahin ko po sa inyo, ha. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal. Ang banal na spirito ang gumagawa noon. Kaya tayo nagbubuklod-buklod dito sa iglesia, ang banal na spirito ang nagdadala sa atin, ang nag-uudyok sa atin. Sabi pa doon, sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang banal na spirito pa rin ang nag-uumpisa ng gawa noon sa puso natin. Sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, ang banal na spirito pa rin ang nagbubuhay at sa buhay na walang hanggan. Lahat ng mga articles na yan doon sa Apostles' Creed, hindi lamang sa dagdag ng mga paniniwala. Pinapatunay niya kung ano ang gawa ng banal na spirito. Kaya ngayon pa lamang sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, ang banal na spirito ay maraming trabaho dahil hanggang ngayon, kasama natin ang banal na spirito. At kung kasama natin ang banal na spirito, kasama natin ang banal na Diyos na Trinidad. Hindi si Pastor Jovic. Pero yung Trinity, kasama natin. Dahil yon sa pagpapatunay ng banal na spirito. So, kapag inaral natin patuloy ang katikisim sa mga susunod pang mga linggo, ipapaliwanag na yung mga sumunod na articles after ng paliwanag ng banal na spirito, papaliwanag na ito ay mga activity rin ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, hindi gagawa ang person ng Trinity ng taliwas doon sa kagustuhan din ng iba. They have perfect harmony, they are united, they have good relationship. Kaya kung anong gagawin ng isa ay in agreement ang lahat. Pero isa rin sa nagpapatunay ito na ito mismo yung gawa ng banal na spirito. Kung na-highlight man ang Panginoong Jesucristo, ito ay dahil sa ginagawa ng banal na spirito. Anong sinabi ng Panginoong Jesus sa John 16 verse 14? Luluwalatiin niya ang banal na spirito, luluwalatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So, ibig sabihin nito, nandoon ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo at tama naman talaga. Ngunit ito rin ay patunay na kumikilos ang banal na spirito. Kasi nga ang lahat ng gagawin ng banal na spirito ay pagluwalhati sa anak. So malinaw dito mga kapatid, nagbumukhang background character ang Holy Spirit, but in reality, siya ay napakahalaga sa ating pangunawa sa ating pananampalatayang Kristyanismo. Ito po ang tanong sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 20. Ang tanong, ano ang inyong pananampalataya tungkol sa ang Espiritu Santo? At ito po yung sagot. May isang tanong pero may dalawang sagot. At dito rin po nakabase yung ating pong pag-aaralan. Una, na siya, gayon din ang Ama at ang Anak ay walang hanggan. Malinaw, pinapaliwanag, eternal, walang hanggan, ang banal na spirito, gaya ng Diyos Ama at Diyos Anak, patunay lamang na sila ay iisang Diyos. Ikalawa, na siya ay lehitimong ipinagkaloob sa akin. Kaya nga sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, ay kasama ako kabahagi ni Kristo at sa kanyang mga pagpapala, mga kaaliwang at manatili sa akin magpakailanman. So, aaralin natin to ngayong oras na to.
Pero ang gusto ko pong maiwan po sa bawat isa po sa atin na mensahe, ang persona at gawa ng banal na spirito ay tumatawag sa atin. Tumatawag sa atin na ipahayag ang kanyang pagka-Diyos at araw-araw na umasa sa kanyang pananatili sa atin. Ibig sabihin nito mga kapatid, unawain natin ang banal na spirito, kasama natin siya hindi lamang araw ng linggo, kundi araw-araw, bawat oras, bawat ginagawa natin sa araw-araw. At sa ganitong pangunawa, nakasama natin ang banal na spirito, nawa ay makita natin yung comfort, yung kaaliwan na kaya ibigay ng ganitong katotohanan. So sa unang punto po natin, the covenant spirit dwells within. The covenant spirit dwells within. Yung pangalawa pong punto ay the comforting spirit remains forever. The comforting spirit remains forever. Dalawang bagay lang naman po yun. So yung una, the covenant spirit dwells within. Ang banal na spirito ay covenantal, meaning pinapahalagan niya yung tipan ng Panginoong Diyos. Dahil nga siya ay Diyos at ang Diyos ay tumutupad sa kanyang tipan, ibig sabihin, ang banal na spirito ay tumutupad din sa kanyang tipan. At parte siya ng tipan ng kaligtasan. Yun yung binasa natin kanina, nakita natin yung gagawin ng Panginoong Diyos sa Ezekiel 36:27. Ibibigay ko rin sa inyo, so ibig sabihin, galing sa Panginoong Diyos, ibibigay ko rin sa inyo, ibig sabihin, wala sa atin. Yung banal na spirito ay hindi bunga natin, kundi ibibigay ito ng Diyos sa inyo, ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para para maingat niyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. So, ang mga anak ng Diyos ay tatanggap ng banal na spirito. At nakita natin sa banal na tipan, ito ay gawa ng pagkilos ng Diyos at ang pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo sa John chapter 3 verse 34. Sapagkat si Kristo na isinugo ng Diyos ay nagpapayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na pinagkaloob sa Kanya ang banal na spirito. Pinagkaloob kay Jesus ang banal na spirito. For what reason? Para ibigay sa atin. Ngayon, hindi to ibig sabihin na si Jesus ay kinailangan niya ang banal na spirito dahil hindi siya Diyos. Hindi ganun yung paliwanag. Hindi natin di pinag-uusapan dito sa John chapter 3 yung ontological o yung pagiging Diyos ni Kristo. Hindi yung usapan dito sa John 3. Pag binasa natin yung John 3, ang pinapaliwanag dito yung trabaho bilang mediator na si Yesu Kristo. So yung pagpapakaloob ng banal na spirito kay Jesus ay patungkol doon sa kanyang trabaho bilang tagapamagitan natin. So ang banal na spirito ay ibinigay kay Kristo at lahat tayo na kanyang nire-represent ay makakatanggap ng banal na spirito dahil lamang sa gawa ni Kristo. Ang trabaho po ng banal na spirito sa kaligtasan ay mahalaga po. Mula pa sa pinakaumpisa hanggang sa katapusan, nandoon po ang banal na spirito. Obviously, marami sa mga churches ngayon, and even ito yung branded or yung branding sa mga reform, parang di nyo mo pinapahalagan yung Holy Spirit. O kaya, yun doon sa mga hindi charismatic na church, ang sinasabi, pinabaliwala niyo yung Holy Spirit. Hindi kayo masyadong nag-iingay, hindi kayo masyadong isipin nyo, yung hymns na kinakanta natin, ibang-iba doon sa awitan ng ibang mga iglesia. Kaya ang claim nila sa atin, binabaliwala natin ang banal na spirito. Pero nililinaw natin dito, ang banal na spirito, kinikilala natin ang kanyang trabaho mula pa umpisa hanggang katapusan.
Hindi lamang tuwing worship service, hindi lamang tuwing nag-aawitan tayo ng magagandang mga awitin, kundi doon siya sa ating kaligtasan at sa buhay natin sa pang-araw-araw. Isipin nyo, kung hindi dahil sa banal na Espiritu, yung kaligtasan ginawa ni Kristo ay hindi natin mararamdamang totoo sa mga puso natin. Masasabi lang natin na ginawa to ni Kristo. Pero kung wala yung pagkilos ng banal na Espiritu, yung pag-ililinaw niya ng ating mga isipan, yung pagbabago niya ng ating mga puso, hindi natin mauunawaan talaga ang salita ng Diyos at yung pagkilos ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nagbabago ng ating mga puso, siya yung nag-iingat sa lahat ng mga niligtas ng Panginoon. And even though hindi nagtatapos doon sa kaligtasan lamang natin, kundi sa pang-araw-araw nating pagbabago, ang banal na Espiritu ang kasama natin. Yun nga yung pinakatrabaho ng banal na Espiritu eh. Ipaalala sa atin yung mensahe ng Panginoong Jesucristo at i-convict tayo sa ating mga buhay. Para naman sa araw-araw na ating paglalakbay dito sa mundong ito, maunawaan natin na kailangan merong mabago sa ating mga puso. At yun yung malinaw, hindi tayo pare-pareho ng bilis ng pagbabago. Yung iba, para makita natin, wow, sobrang mahal naman niyang Panginoon na talagang binitawan niya lahat ng mga pangit na pag-uugali niya kagad. Pero bakit ako hindi ko yata iwan kagad yung pangit kong ugali? Alam niyo po, hindi ibig sabihin na hindi kumikilos ang banal na Espiritu. Kapag naunawaan mong ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng pagbabago talaga, kapag nare-realize mo na sobrang pinandidirihan mo na yung kasalanan na iyong ginagawa, nakikita na natin doon yung pagkilos ng banal na Espiritu. Noon, nung wala ka sa Panginoon, wala kang pakialam kahit na ano pang gawin mong kasalanan. Masaya ka lang na nagagawa mo at nalulusutan mo. Pero ngayong Kristiyano ka na, nakukonbina mo yung puso, nagigilty ka tuwing nakakagawa ka ng kasalanan. Pagkilos yun ng banal na Espiritu na nagsasabi sa'yo, dapat hindi ka na nabubuhay dyan. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa akin. At patuloy kang lumakad sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu din, nakikita natin, siya yung nagbibigay ng regalo ng mga spiritual sa kanyang iglesia. Siya din yung tumutulong para lumago ang isang Kristiyano at siya rin yung kasama natin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nag-iingat sa atin para patuloy tayong ma-preserve hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pangalan ng Banal na Espiritu, alam niyo po ba, yung pangalan mismo ng Banal na Espiritu, yung Holy Spirit na title, Banal na Espiritu, hindi ibig sabihin na yung Banal na Espiritu lamang ang banal sa Trinidad. No, na parang bang ang Ama ay hindi banal, hindi banal yung Ama, o yung Anak hindi banal, hindi po. Patungkol to sa ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Binabanal tayo. And even yung title na Spirit, hindi lamang to ibig sabihin, or hindi to ibig sabihin, na ang Father ay hindi Spirit, or even yung Son ay hindi spiritual, kundi ang pangalan na Banal na Espiritu ay nagpapakilala sa atin ng operation ng Banal na Espiritu, kung ano yung ginagawa niya talaga. Sa Old Testament and sa New Testament, no, kung sa Old Testament, ang Spirit ay Ruach. Sa New Testament, Pneuma. Pareho lang ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, kaya ko po binanggit din yung original, dahil sa panahon nila, ito pa rin ang pangunawa nila sa Banal na Espiritu. Ang pangalan ng Banal na Espiritu ay ibig sabihin ay hininga or hangin. At ito yung nagpapatunay kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu. Kung naalala nyo, si Jesus at saka si Nicodemus ay nag-usap sa John 3 pa rin. At pinaliwanag ni Jesus kung ano yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Saan niya ito kinumpara? Sa isang hangin. Iba sabi niya sa John 3 verse 8, ang hangin ay umiihip kung saan nito ibig. Naririnig mo ang ubong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta.
gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Walang nakakita sa hangin. Kahit na umiikot yung mga hélice, walang nakakita doon sa hangin. Nalalaman mo lang na may hangin dahil sa resulta. Nahanginan ka, nawawala yung pawis mo, o kaya may mga gumagalaw na papel, o kaya mga bagay. So, ibig sabihin, nakikita lang natin na merong hangin doon sa resulta. Hindi mismo doon sa buga. At ganun din ang banal na spirito. Hindi natin nakikita yung pagkilos ng banal na spirito sa atin, ngunit nakikita natin yung resulta ng pagkilos niya. Paano natin nalalaman? Doon sa panibagong buhay. Sa pagiging born again. Hindi na tayo masaya sa buhay ng laman, nandun na tayo sa kasiyahan sa buhay ng spirito. Nandun yung kagustuhan natin na mabuhay sa pag-ibig, sa kapayapaan, sa kagalakan, sa pagkokontrol sa sarili, at sa lahat ng bunga ng banal na spirito. So ito ang pagkilos ng banal na spirito. At ganito katindi ang trabaho ng banal na spirito. At minsan nababaliwala natin. Bakit? Hindi kasi natin nakikita. Pero again, sa resulta ng kilos ng banal na spirito, nalalaman natin kung sino talaga siya at siya ay nandoon kasama natin. Meron mga nagsasabi na ang spirito ay hindi persona, hindi siya Diyos. Ang sinasabi, ang spirito ay puwersa lamang. Alam natin kung anong religion yun o kulto yun. Yun yung mga Jehovah's Witnesses. Ang sinasabi nila, ang spirito ay puwersa lamang ng Panginoon. Kaya nga, para naman maging consistent sila sa ganitong paliwanag nila, binago nila yung translation. Kung mababasa ninyo yung mga Bibles ng Jehovah's Witnesses, sa pinakaunang sitas pa lamang, Genesis chapter 1, verses 1 and 2. Babasahin ko po sa inyo, pero English po kasi yung nakuha ko. In the beginning, God created the heavens and the earth. Tama pa to. Now, the earth was formless and desolate. Tama rin. And there was darkness upon the surface of the watery deep. Tama pa rin. And God's, sa translation natin, and the Spirit of God was moving or hovering above the waters. Sa translation nila, and God's active force was moving about over the surface of the waters. May karapatan ba silang gawin to? Wala. Bakit? Bumalik tayo doon sa original text. Walang sinasabi doon na active force. Ang sinasabi doon, yung El Ruach. Yun eh. Hindi nila pwede itong baguhin. Pero nilalaban nila na ang banal na spirito ay persa lamang. Bakit? Kasi nga hindi nakikita. Pero all throughout Scripture, makikita natin, lalo pag sa English, mayroon siyang ginagamit na pronoun, hindi it. Yung it, pangbagay eh. Kundi he. At hindi lamang yung pronoun, kundi sinasabi doon, yung Holy Spirit ay nag-grieve. Yung isang puwersa ba, kaya umiyak? O kaya, sinasabi doon, nagkakaroon ng kagalakan o banal na spirito? Kapag tinulak ko ba to, natuwa ba yung puwersa? Hindi. Malinaw sa Biblia, ang banal na spirito ay person at kaya niyang makicommunicate sa atin. Kung maalala nyo si Stephen, yung unang martir, no? Ano yung diniklara niya sa Acts 7:51? Sabi niya, kayong mga matitigas ang ulo, kausap niya yung mga Hudyo, at hindi tuli yung mga hentil, at hindi tuli ang mga puso. So, tinutukoy niya, physically, tuli sila, pero sa kanilang mga puso, wala pa rin pagbabago. Hindi sila circumcised. Hindi tuli ang mga puso at tainga. Lagi niyong sinasalungat ang banal na spirito. Sinasabi ni Stephen dito, yung banal na spirito ay hindi lamang to New Testament na invention, kundi kahit sa lumang tipan ay nandoon na. Bakit? Yun yung dinideklara niya. Yung mga Hudyo, sila yung mga lumalabag at hindi sumusunod sa banal na spirito. Kung ano-ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. So, malinaw, ang banal na spirito, even sa Old Testament, ay nandoon na. At pangalawa,
kung titignan natin, sabi ni Stephen, lagi niyong sinasalungat ang banal na spirito. Kung ang banal na spirito ay persa lamang, paano niya mararamdaman na siya ay sinasalungat? Pero na lamang kung ang banal na spirito ay hindi persa, hindi siya active force, kundi siya ay person talaga. Siya ay Diyos mismo. Kaya Ananias at saka kay Sapphira, nung binenta nila yung lupa nila, sabi nila, binigay nila lahat doon sa mga apostles, may karapatan silang kahit kalahati lang ibigay. Ang problema, nagsinungaling sila. Hindi naman nila binigay yung buo, pero sabi nila binigay yung buo. Nagiging greedy ba si Apostle Peter dito? Hindi. Hindi naman siya nagiging greedy. Kino-correct niya yung masamang ugali nila Ananias at ni Sapphira. Anong sinabi ni Peter sa Acts 5? Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sabi dito, upang magsinungaling ka sa banal na spirito? So, sinasabi ni Peter, nagsinungaling si Ananias at si Sapphira sa banal na spirito. At magtabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa iyong sarili. So, tandaan niyo po, nagsinungaling si Ananias at Sapphira sa banal na spirito. Pagdating sa verse 4, susunod lang na verse, hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, nagsinungaling si Ananias at Sapphira sa banal na spirito at sinabi ni Peter, nagsinungaling sila hindi sa tao, kundi sa Diyos. So, malinaw. Ang banal na spirito ay Diyos. Hindi man siya kasing evident nung nakita natin ginawa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Pero ang banal na spirito, bilang ito yung pangalan niya, nagpapatunay ng kanyang gawa ay makikita doon sa epekto, doon sa resulta. At siya ay kikilalanin pa rin Diyos. At marami pa mga verses ang patungkol dito, no? Sinasabi kung ano yung attributes na meron sa Ama, sa Anak, gayon din naman meron sa Espiritu Santo. Even sa baptism, diba? Babautismo natin sila sa ngalan, singular, ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Isang pangalan, pero tatlo yung pangalan dito na binabanggit. Ibig sabihin nito, ang pangalan ng Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu. Hindi natin ito pwedeng hiwalayin. At napakaganda rin naman ng katotohanan na ang Diyos ay hindi magbibigay lang sa atin ng isang pwersa na hindi kayang makaunawa sa atin. Sa mga panahon na tayo nahihirapang manalangin, ang banal na spirito ang tumutulong sa atin. Yung mga bagay na hindi natin masabi, siya yung nagsasabi doon sa Panginoong Diyos para ipanalangin yun. At talagang malaking pasasalamat na hindi to impersonal force, kundi tunay na Diyos. Bakit? Kung pwersa lang ang kasama mo hanggang sa dulo ng mundo, parang baliw na may kausap lamang ng pwersa. Pero ang kausap natin mismo ay ang Diyos na buhay. Ang gawa ng banal na spirito ay covenantal o pagtupad doon sa tipan na kung ano man ang sinimulan doon sa tao ay talagang nagpapakita ng pagiging tipan ng Panginoong Diyos. Kaya nga, nililinaw natin na ang banal na spirito ay tumutupad sa tipan at ang lahat ng kanyang ginagawa ay patungkol dito. Kaya naman patuloy natin siyang kasama at patuloy siyang nasa atin. Ang tanong mga kapatid, ganitong kinikilala natin at nakikilala natin ang banal na spirito na karapat-dapat sa paggalang at pagsamba. Ang tanong sa bawat isa sa atin, meron bang malinaw na ebidensya sa buhay ng bawat isa sa atin na ang banal na spirito ay talagang sumasa atin? Madali sabihin na naniniwala tayo sa banal na spirito. Madali sabihin na pinupuri natin ang kanyang mga gawa. Pero ang tanong, yung buhay ba natin ay nagpapatunay na siya ay sumasa atin? Sa harapan ng maraming mga tao, masasabi ba nila, mukhang may nagbago sa'yo? Mukhang nag-iba yung pananaw mo? Mapapatunayan ba natin sa iba na tayo talaga ay nasa banal na spirito? Mga kapatid,
tayo ay magpasakop sa gawa ng banal na Espiritu. At meron mga pagkakataon talaga na habang tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu, kinakailangan natin na magpakumbaba at tanggapin yung mga pagbabago na ginagawa niya. Bakit? Kasi mas alam niya kaysa sa atin. Mas kilala niya tayo kaysa sa ating mga sarili. Ang karunungan natin ay very limited. Hanggang dito lamang sa mundong ito at kung ano yung nireveal ng Panginoong Diyos sa kanyang sarili. Pero ang Panginoong Diyos, siya yung pinanggagalingan ng karunungan, sabi sa Biblia. Kaya naman kung meron mas nakakaunawa sa atin, yun yung Diyos na lumikha sa atin. At yun yung banal na Espiritu na ibinigay sa atin upang makasama natin pangapang buhay. At kung ating tatanggapin yon na talagang magpapasakop sa banal na Espiritu, ibig sabihin nito, talagang tayo ay nasa Kanya. Yung pangalawang punto at yung panghuli, the comforting Spirit remains forever. The comforting Spirit remains forever. Bakit kailangan yung banal na Espiritu ay ibuhos sa atin? Hindi ba sapat yung ginawa ni Kristo? Bakit kailangan na ibigay ng Panginoong Diyos ang banal na Espiritu? Kasi sabi rin doon sa binasa natin na verse Ezekiel 36, para maiingat niyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Kung wala yung banal na Espiritu, hindi natin kayang sumunod perpetually, ibig sabihin ng tuloy-tuloy at panghabang buhay sa kalooban ng Panginoong Diyos. Bakit? Nandito pa rin tayo sa mundong makasalanan. Merong mga bagay na minsan gusto natin sa atin na lang. Meron tayong mga gustong makamit sa buhay natin. At kung hindi dahil sa banal na Espiritu, patuloy tayong tatakbo sa mundong ito na napapagod. Na meron tayong mga ina-achieve, pero nahihirapan tayo. Ngunit dahil sa banal na Espiritu, nililinaw sa atin kung ano yung lalong mahalaga. Na yung mga bagay na temporal sa mundong ito, yes, kailangan natin yan, pero hindi yan yung pinakadulo ng iyong buhay. Ang banal na Espiritu, sabi sa Ezekiel 36, para maingat niyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sundalo ng Panginoon, bilang mga lingkod ng Panginoon, ng Hari, dapat tayong sumunod ng maayos sa mga tuntunin niya. So again, in the first place, wala sa atin yung banal na Espiritu, kaya nga binibigay sa atin. At sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu, nagagawa nating magsuko ng buhay. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, ng ating kalakasan, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nabigyan tayo ng pananampalataya para magsuko ng buhay. At yung mga bagay na ayaw natin, dahil sa gusto ito ng Panginoong Diyos, ngayon ay ginugusto na natin. Dati, ayaw natin mag-church, na buburingan tayo sa church, pero ngayon, ginugusto natin na makasama ang mga kapatiran dito sa iglesia. At ito nga isang lagi kong binabanggit, 6 na araw, puro tayo trabaho, at panigurado, hindi lang churchmates yung kasama ninyo. Hindi laging churchmates kasama natin. Pero sa kabila ng yun, ginugusto pa rin natin mapunta sa church sa ikapitong araw, sa araw ng pagsamba. Bakit? Nandun yung kasiyahan natin. Meron tayong iisang espiritu. Meron tayong iisang kaligtasan. Iisang Diyos. Kaya naman ginugusto natin yung mga bagay na gusto na rin ng ating Panginoong Diyos. Binago tayo ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, siya ang ating kaaliwan. Yung word na kaaliwan ay kapareho lang ng word na intercessor, defense counsel, advocate, depende sa konteksto. Pero yung word na kaaliwan na ginamit ng Panginoong Hesus ay maraming ibig sabihin. Si Kristo, siya yung tagapamagitan natin sa ating Ama. Siya yung nananalangin para sa atin, para sa ating kaligtasan. Ang banal na Espiritu, siya yung pag-aaliw sa atin dito sa mundong ito. Siya yung tumutulong sa atin
para sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay maunawaan natin yung gawa ng ating Panginoong Jesucristo at makita natin na nangyayari talaga ang pagtupad sa pangako ng Ama. Kaya nga ibig sabihin nito, yung banal na Espiritu bilang siya yung ating kaaliwan sa panahon na tayo ay nahihirapan sa ating pananampalataya, siya yung tumutulong sa atin para manatili sa pananampalataya. At napakalaking pagpapala nito. Kasi sa mga panahon na tayo nanghihina, minsan hinahanap natin kung sinong tutulong sa atin. At madalas wala tayong makita. Pero sa panahon na tayo kailangan ng kaaliwan, na tayo nanghihina, pansinin niyo, sa tuwing kayo mananalangin sa Panginoong Diyos, hindi man nawawala agad yung problema. Pero dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, nauunawaan natin na nakaredy pa rin ang kaaliwan at nakaredy pa rin ang pagsagot ng Panginoon. And again, tayo ay nasa magulong mundo, pero ang Panginoong Diyos ay hindi tayo iniwan, bagkus sinama pa nga at binigay sa atin ang banal na Espiritu. Sabi ni Kristo sa John 14:16, "At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman." So, madalas, nakakalimutan natin ang Diyos, pero ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin. Ang mga politicians, they come and go. Napapalitan. Pag eleksyon, nakikita natin. Hindi naman natin sila yung husgahan doon. Again, part yun ng campaign strategy at kailangan nilang gawin yun. Pero hindi kagaya ng mga politicians, ang ating Diyos sa pagitan ng banal na Espiritu ay hindi tayo iiwan kailanman. Ano yung ebidensya ng banal na Espiritu? Sa mga charismatic, kailangan may speaking in tongues. Alam ko yun yung history ng Maranatha. Pero praise God kasi nabigyan ng linaw sa isipan ng mga taga-Maranatha na hindi pala ito yung yung paliwanag patungkol sa gifting ng Holy Spirit. Pwede natin ito pag-usapan sa mga ibang pagkakataon. Pero minsan, ang mga ganitong mga churches, ang sinasabi nila, kailangan kung ikaw ay talagang nagsuko sa Panginoon, kailangan makapag-speak in tongues ka, o kaya makapagpagaling ka ng may sakit, o kaya ay meron kang mga visions na makita para masabi talaga na merong banal na Espiritu sa puso mo. Pero ito po ay ignorance ng biblical theology. Pag sinabi natin biblical theology, tinitingnan natin kung ano yung sinasabi sa biblical history at kung paano siya nagta-tie up doon sa ating Panginoong Jesucristo. At nakita natin, binigay yung mga tongues, yung mga gifts na yan, doon sa Pentecost, doon sa Acts, nabasa niyo naman yun, no? Para ipatunay kung yung pagbaba ng banal na Espiritu at katuparan doon sa propesiya, doon sa propetang si Joel. So, next time, pwede natin yung pag-usapan. At yung iba, sa mga maraming churches, nakafocus sa ganitong bagay. Pero kung iisipin mga kapatid, ito po ay natural temptation talaga na maging desire ng bawat Kristiyano sa isang supernatural na position sa Christian community. Ako nagtatangs ako nakaintindi ako ng mga ganitong lengguwahe. Ito yung natural desire to have fame and prestige, to be a cut above the rest. Alam niyo po, nag-mission trip kami sa Kalinga dati. At tatlo kaming galing sa Southern Baptist pa kami noon. Yung mga kasama namin ay puro Pentecostal. Hindi ko lang sasabihin ko ang church. Kapatid pa rin naman natin sila. Pero, ang sabi sa amin, hindi kayo nagtatangs. Kasi tuwing nagkakantahan kami doon, bigla sila nagtatangs. Hindi kayo nagtatangs. Sabi, ay hindi po eh. Ay, parang kulang yata yung kaligtasan ninyo. Tapos, pag-pray nyo na magkaroon kayo ng tongues, kasi mas magiging effective yung ministry na ginagawa ninyo. Yun yung sinabi. Ngayon, ang nagiging dating, para bang ang greatest gift ng ating kaligtasan ay ang speaking in tongues, dreams and visions, healing of the sick. Alam niyo po, all throughout New Testament, yung nakapagpagaling lamang sa lahat ng mga apostles ng Panginoong Hesus, si Peter lang naman eh. At
At saka si John, sila magkasama. Pero kasi yung ibang apostles, wala namang gift ng healing. Yung speaking tongues, sige, saka natin nga pag-uusapan yun. Pero nililinaw ni Pablo na yung greatest gift ay hindi yung speaking in tongues. Sa 1 Corinthians 14:19. Ngunit sa pagtitipon ng mga mananampalataya, mas maabuti pa ang magsalita ako ng 5 kataga na naiintindihan upang maturuan ko sila kaysa sa magsalita ako ng libo-libong kataga sa wikang wala namang nakakaintindi. Sabi ni Pablo yan. Anong sense nung nagtatangs ka kung wala namang nakakaintindi? Ang sabi ni Pablo, yung pinakamagandang regalo ng banal na spirito sa 1 Corinthians 13:13. 3 bagay ang manatili, ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ano? Ay ang pag-ibig. So, dapat nating desire na pinipray natin na matanggap sa banal na spirito na patuloy niyang pagkilos sa atin, hindi yung mga ganong supernatural giftings, kundi yung pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa ating mga kapatiran, pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito yung mananatili. Lahat ng mga ginagawa natin ay mawawala, pero yung pag-ibig ay mananatili. Sinasabi ito ni Pablo doon sa mga taga-Corinto na sobrang pinapahalagan yung mga spiritual gifts nila at yung contribution nila sa church. Kasi sabi ni Pablo, lahat tayo ay parte ng katawan ni Kristo. At bawat parte ay mahalaga. Kung magkakaroon ka ng desire, ito ang i-desire mo. Yung pag-ibig. At madalas, sa maraming mga Kristyano, meron man silang mga positions, meron man silang mga supernatural na giftings, wala naman silang pag-ibig. Nagiging boses sa church, masyadong dinidiscriminate ang iba. Ang tunay na mananampalataya, nagpapakita ng pag-ibig. Bakit? Kasi ang Panginoong Diyos ang nagpakita ng pag-ibig sa ating mga makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat ng kahit na anong kabutihan ng Diyos. Ganun pa man, nagpakita siya ng pag-ibig sa atin. Malapit na po matapos. Basahin ko lang po itong sinasabi sa Canons of Dort. Wala po ako nakitang accurate na Tagalog, kaya basahin ko na lang po sa English. Canons of Dort, Article 13. The fruit of this work of the Spirit in the elect is that the heart is inwardly pervaded with a spiritual and saving understanding of the things of the Spirit of God. Patungkol to sa bunga ng Spiritu. So that the person who formerly was entirely dead in sin begins to see and understand the things of the Spirit of God, to think and judge rightly concerning them, and by the heart to embrace the grace that has been revealed. Thus, the will, now renewed, is not only activated and motivated by God, but in being activated, is also itself active. So, ibig sabihin, ikaw rin mismo kumikilos. Therefore, the person is himself rightly said to believe and to repent through the grace he has received. Ito yung patuloy na pagkilos ng banal na spirito. Kung naunawaan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, yung pagkilos ng banal na spirito, ito yung inaasahang makita sa atin. So mga kapatid, kung ang banal na spirito ay tunay na nananatili sa atin at panghabang buhay, nawa po ay makita ito sa mga buhay natin. No? Sa kabila ng ganitong katotohanan, na ang banal na spirito ang siya kaaliwan natin, siya rin nagbibigay sa atin ng mga biyaya ng banal na spirito. Nawa po ay makita ito sa ating mga buhay. Hindi sa magitan ng mga extravagant na mga performance, kundi sa magitan ng tahimik at mapagkumbabang pagsunod sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang salita. Nandoon yung pag-rely natin sa guidance ng banal na spirito. At nawa po ay talagang i-examine natin yung mga puso natin. Nagbabago ba ang ating puso? Nagiging malinaw ba ang salita ng Diyos sa atin? Tayo ba'y lumalakad sa pag-ibig at katwiran sa udyok ng banal na spirito? Sa mundo natin, na hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mga mangyayari, yung mga pangako, babalik na naman ako sa mga politician. Pero yung mga pangako ng mga politician, hindi natin alam kung ano yung magaganap. At madalas, para pang pakiramdam natin ay naiiwan na lamang tayo sa ating mga sarili. Tandaan po natin, ang banal na spirito ay patuloy na kumikilos at hindi tayo kailanman iniiwan. In fact, siya pa nga ang naghahanda sa atin sa muling pagbabalik
ng ating Panginoong Hesukristo. Tinuturo niya sa atin ang katotohanan at binibigyan niya tayo ng kalakasan upang sumunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya naman sa paglalakbay natin dito sa mundong ito bilang mga mananampalataya, mamuhay tayo na nauunawaang hindi tayo iniwan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos panghabang buhay, hindi niya tayo kailanman iiwan at hindi kailanman mangyari na tayo ay kanyang iiwan talaga. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos sa patuloy niyo pong pagsama po sa amin. Salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Nawa po ay patuloy namin kilalanin ang inyong pong banal na spirito na siya pong gumagabay po sa amin sa buhay na to. Siya pong tumutulong po sa amin sa lahat po ng aming gawa bilang mga Kristiyano. Patuloy niyo pong paalala po sa amin na nararapat po na magpasakop po kami sa inyo pong kalooban. Salamat Panginoon. Ito po ang dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay